bawat paglipas ng araw, hatid ng pagtubo na magpaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ka, kaibigan. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang araw, Pilipinas. Good day, world. Welcome sa palatuntunang kasama ka, kaibigan. At syempre po, kasama natin sa araw na ito, ating technical assistant Abby Garcia San Pascual, technical advisor Adrian De Los Reyes, at sa programang kasama ka, kaibigan, atin po namang pinag-uusapan ang ating labing-apat na batayang sektor. At ito po ang inyong kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual. Kasama po natin sa araw na ito ang ating kaibigan sa kalikasan, si Father R.B. Castro. Father R.B., Big Caster, magandang araw sa iyo. Ay, kaputol yata. Aya, okay? Ayan po naman. Magandang araw, Big Caster, R.B. Castro. Good afternoon po. Magandang hapon, Carmel. Yes. Ang bulagcaster na bayan, ha? At bagamat tigatik, muulan-ulan dito, Santa Rosa, ang natin ay maging maayos pa rin ang panahon at maligtas sa anumang sakit ang ating kababayan. Yan ang prayer natin sa lahat. Romel, Yes. kumusta Amen. ang ating kasama ka, kaibigan? Okay. Balik-kalikasan. Opo, Big Caster. Alam niyo naman, inaantabayan ng lagi ng ating mga tagapakinig, tagapanood, buong Pilipinas, buong mundo ang ating tuwing araw ng Miyerkules, kaibigan sa kalikasan. Kasama ka, kaibigan, with Father Big Caster, R.B. Castro. At siyempre, batiin muna natin. Atin po na hindi pwedeng mangyari kung wala po ito, no? Ang ating mga palatuntunan, programa dito po sa ating himpilan, si Sir Elmer Francisco. Magandang araw po, Sir Elmer. Ang ating po namang NCDA Executive Director, si Sir Emer Rojas. Basta pag medyo matitindi yan di ba, Sir Father Big Caster? Okay. Siguro, alakadahin na natin ang unang inyong update tungkol po dito sa ating kalikasan. Tungkol po sa ating kapaligiran, lalo ngayon na meron tayong mga pagsama ng panahon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan. Maraming salamat the great bulagcaster Carmel. At siya yung pagmamalasakit sa ating mga kaibigan, pagmamalasakit sa ating kapaligiran. At muli po ating pong pinapaunawa sa ating mga viewers, ating mga listeners ng kasama kakaibigan ang balikasan, no? Na dapat po matanto natin na una po ay ang mga nilikha ng Diyos, yan ating kapaligiran ng daigdig. Meron po talagang lumikha.
At ang kalikasan, ang daigdig ay hindi basta na lang sumulpot sa kawalan, na meron po talagang pinagmulan ng existence ng daigdig. At ang lahat nasa ibabaw, nasa ilalim ng daigdig ay meron pong higit na nakakaalam. At yan po tinatawag nating Creator. Yes. Sovereign Almighty God. Yan. Mhm. Yan ang una nating kilalanin, na sa daigdig na ito ay maraming mga nilikha ang Diyos. Ang araw, buwan, bituin, ang mga kabundukan, kapatagan at karagatan. At meron ding mga punong kahoy, may hayop sa lupa, at may hayop, mga isda sa karagatan, may mga ibon sa himpapawid. Yan po, Ayan. napakagandang pagmasdan. Ano? Opo. Kanina, marami dito, ka Romel. Sa loob ng bahay ko, maraming mga ibon. Ayan. Kasi umuulan-ulan sa paligid. Yes. At alam mo, Father Big Caster, dito din sa aming lugar, palibasa, malaking bagay sa tingin ko noon, medyo nawawala-wala na yung mga huni-huni ng ibon dito. Nung magkaroon ng yung COVID-19, abay, dahil tahimik sa kapaligiran, maririnig mo yung huni, iba't ibang klaseng ibon. Maswerte kami dito kahit Ayun. papaano. May mga puno pa na nasisilungan ng ating mga ibon dito sa lugar namin, Father Big Caster. Very good. Ay, ito naman, ay tahimik din dito Santa Rosa at umuulan-ulan, kaya nasa loob ng aking bakuran sa bahay. Wow. At nakakatuwa kasi pwede na kami mag-duet, may choir kami. Ang choir ko kasama mga huni ng ibon. Opo. At napaganda, Carmel, maalaala mo talaga ang Diyos Yes. ay napakarunong at tutan, nagsosolo tayo sa bahay. May makasama rin tayong mga nilikha niya, Opo. mga Di ba? ibon Yes. na nagbibigay sa atin. Opo. Talagang At saka yung puno, Carmel, ang ating paligid, kaya nga po yung kapaligiran natin, ito nga, nagsisimula na rin tayong maglinis ng paligid. At yung mga halaman na tinanim ko dito ay may mga herbal at may mga ornamental plants. napakaganda niya, Yan. Father Big Caster. Alaala mo Caster. yan. Opo. At kahit pagdaan natin sa bandang Los Baños, bandang Bae, along highway, ang dami na dyan mga bulaklak patungong sa iba't ibang bayan sa kabaan ng South Super Highway. Hindi na select yan, National Road. Yes. Talagang Sana nga, parang paraiso dito sa Laguna. opo, sana nga, Father Big Caster, ay yung ibang mga nakakarinig sa atin na ating ika nga po ay sinupin ang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos, ang mga makapangyarihan, na malaking bagay. At ito po, katulad nga yung COVID-19, talagang meron tayong kasama na kahit tayo ay nakakumpine lang sa bahay, pero meron tayong mga kasamang ibon. Pagdungo mo, may matatanaw kang mga magagandang bulaklak or bunga ng puno na nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan na maalis yung kalungkutan, Father Big Caster. Kaya yun ang panawagan natin sa kaibigan sa kalikasan sa pangunguna po ni Father Big Caster, na proteksyon na natin ang ating kalikasan. Yes, hindi tayo pinababayaan ng Diyos na lumikha. Yung mga hayop, puno, halaman, mga isda, lahat na nilikha ay para sa kabutihan ng sangkatauhan, kabutihan ng tao. At ang tao lamang ang marunong magpasalamat. Yeah. At hindi naranas ng mga pagsubok, ay
napapalakas ang ating pananalig ng Diyos ay hindi natutulog. Buhay na buhay. Bigay ng pagpapala at kalinga. Ayan, ang maganda, no? Opo. Lagi kasama natin ang Diyos, hindi tayo pinababayaan. Oh. At kung meron man mga nagkasakit dahil sa COVID, ay marami na naman ang nagdarasal para sa kabutihan ng mga may sakit. Yes. At tulong ang dasal para Alam mo, Father Bigcaster, mapasigla yung ating mga opo, ang napakahalaga kasi, Father Bigcaster, yung wag mawala sa atin, mga tao, yung magpasalamat. Magpasalamat sa Panginoon Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng lahat dito sa lupa, sa langit, kung saan man dako. Di po ba? Kaya napakahalaga po nung prayers natin, Father Bigcaster. Yes, oo. At saka alam naman natin na lahat ng tao, anuman ang paniniwala at filosofiya sa buhay at niwala na may Diyos na lumikha ng daigdig. Pero isa lang sigurado, sila din ay kahit walang pananalig sa Diyos na lumikha, ay tinatamasa rin nilang init ng araw, ang liwanag sa gabi ng buwan at mga star, ang mga bungang kahoy, kung di man sila niniwala na ang Diyos ang nagbigay ng binhi para sa mga punong kahoy, sa mga halaman, sa mga isda at mga ibon, eh sila rin ay nakikinabang. Yes. Kung hindi man sila magpasalamat sa Diyos, ang sigurado, Caromel, eh nakikinabang din sila. Yes, Father Bigcaster. Ang kakaiba lang, Caromel, ay yung mga nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil nagtatamasa sila ng pagpapalat biyaya sa Diyos na lumikha, marunong magpasalamat. Apo. Yun namang mga pinagpapala kahit walang pananampalataya ay marulong at magkalinga sa kapwa. Yes. Ang ibig po sabihin, may pagkakaiba, Caromel. Apo. Yung presensya ng Diyos ay may dalawang klase ng tao. May sumasampalataya sa Diyos na nagbibigay biyaya at nagpapasalamat. Meron namang hindi sumasampalataya sa Diyos na hindi nagpapasalamat. Pero, Father, sususugan. Nawawala ang Diyos sa kanyang paglingap. Yes. Sususugan ko po, Father Bigcaster, ang iyong binigay na kalinawan na yan. Susugan natin. Father, kasi, ako, sa paniniwala ko, Father Bigcaster, na yung talagang napakabuti ng Panginoon Diyos ang makapangyarihan. Yung susug ko doon sa sinasabi nyo na hindi man nagpapasalamat, hindi man naniniwala, pero sa lahat ng nilikha ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan, wala siyang initsapera. Kasi yung araw, hindi naman po pwedeng yung araw hindi sisikat doon sa mga masasama. Hindi naman po pwedeng hindi malanghap or ma-enjoy ng mga hindi naniniwala. Kaya yun po ang sinasabi, dapat yun na maging malinaw sa kaisipan natin, sa pagmamahal ng Diyos amang makapangyarihan, wala pong sinisino. Lahat po tayo ay mahal niya. Yun ang pakaisipin nyo. Kaya dapat manampalataya na tayo. Di po, Father Bigcaster? Okay? Tama-tama mo, liwanag. Ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos ay ng nilikha. Ito man ay daigdig, puno, araw, buwan, bituin. Ang Diyos pa rin na may control. Ang pagkakaiba yung tinatawag, ang lahat yan ay divine providence. Yung nabanggit mo, divine providence. No? Na ang Diyos ay buhay, ay nagbibigay buhay pagkalinga sa lahat. Yan ay hayop man o
kalikasan, puno o dili kay tao, ang Diyos pa rin na may sovereign control at Yes. divine provider. Yan ang action ng tao ay meron distinction. Ayan. Para sa atin, naniniwala tayo sa may Diyos na lumikha ng lahat, magian, sino man tao, sa lahat ng panahon, meron nagpapasalamat. At yan po ang pagkakaiba ng mga Kristiyano na lahat na naniniwala sa divine providence ng Diyos na sovereign ay pinasasalamatan. Yan po ay karanasan, Karomel. Yes. Yan ay karanasan ng mga Kristiyanong marunong sumampalataya at marunong magpasalamat. Yes. Ang tawag po ay grace. Nakita mo ng pagkakaiba, no? Opo. Yung pong divine providence, walang sinisino. Lahat ang divine providence ay para sa Sa lahat. na mga binigyan ng buhay ng Diyos. Yan, o ano man, o insekto man yan, dili puno man o halaman, at may araw yan, at mayroong hangin, at may lupa, may init. Yan yung mga tinatawag na yung natural energies para sa lahat yan. Lahat ng tao, sa lahat ng bansa, nga mula yan, nariyan na yung divine providence, ay yan po ay meron pang mas higit na pangunawa ang mga sumasampalataya lumikha. Kaya ito, ang tawag naman dito ay divine grace ng mga Kristiyano sa loob ng church. Okay. Nabing Kristiyano, yan yung nagpapasalamat, yan ang members of the church na marunong magpasalamat sa Diyos. Ang tawag naman dyan, hindi lang divine grace pa rin. Yun ang distinction, Carmel. Opo. Yung mga Kristiyano, mananampalataya, tumatanggap pa rin sila ng divine grace. Pero yung divine grace ay masasabi natin mas laganap, mas kabuti-buti, yan yung power, yan yung lakas para tayo mamuhay ng kalugod-lugod bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos na lumikha. Yes. Sa tulong ng divine grace, yung mga Kristiyano ang patuloy na nagpapasalamat. Yan ang nagiging mas responsible na katiwala ng Diyos para papagyamanin ang daigdig at ang mga Kristiyano ang pinagkatiwalaan para patuloy ang kanilang pasasalamat, patuloy ang mga biyayang tinatanggap hanggang sa lahat ng henerasyon, Yes. saan man lugar. Opo, kaya nga, So, Romel, at dalawang ating naintindihan, ano? Yung divine providence at saka yung divine grace. Yun. Okay? Sige, Okay. anong susugan mo ulit? yeah, napakaganda po Ano sapagkat nakita mo? ang mahalaga po talaga sa pagkakaintindi natin, lalo sa inyong ipinaliwanag, ang mahalaga po bilang Kristiyano ay bigyan po natin talaga ng pagpapahalaga yung lahat ng biyayang ipinagkaloob sa ating mga tao ng Panginoong Diyos Amang makapangyarihan, na sa akin po bilang isang simpleng Kristiyano ay makapagpasalamat. Ang iyan ang sa tingin ko ay napakahalagang magagawa natin, magpasalamat at sumunod sa mga kautusan ng Diyos Amang makapangyarihan, Father. Ayun po. Kasi yan ang binhi. Yan ang tamang binhi na lalago ng pagmamahal mula sa mga mananampalataya. Opo. At ang mananampalataya na pinalalakas ng grasya ng Diyos, yan ang nagiging responsable, mga faithful na marunong magpasalamat, kaya marunong din silang mag-share. Yes. Ng Opo. anumang grasya sa kanilang kapwa. Ayon. Ang So that ito'y napakagandang pangunawa sa distinction, ano? Opo.
ang gobyerno ay pinabibilangan din ng mga maraming mayroong paniniwala sa Diyos na lumikha, kaya doon nila ina-apply ang batas bilang kanilang tungkulin na pangasiwaan ang daigdig, pamahalaan ng tao na may kaayusan at may katarungan. Ngayon, ang mga tao naman sa gobyerno ay batay sa batas na halimbawa Philippine Constitution na kumikilala rin sa Divine Almighty, di ba? Mhm, mhm. Ano nakalagay sa preamble? Opo. Alam mo? Ayun. At kung makiki- larangan ng Opo, kung makikita ng mga tao, lalong-lalo na sa oath-taking, yung panunumpa ng sino mang appointed or elected Oo. officials ng gobyerno, ay nagpapatong ng kamay sa Biblia na talagang ay, alam natin na mismo ang konstitusyon ay kumikilala sa ating Panginoon Diyos Amang makapangyarihan. Lahat ng tao dito sa tama mundo. yan, makagandang batayan. Opo. Ang tawag dyan ay divine providence. Kami, we the sovereign people, believing in the divine providence. Ayan, nakalagay yata. Opo, Ganon, di ba? Kaya, maging sa school, tinuturo din sa eskwelahan. opo. Ano yung tinuturo sa school? Yung panatang makabayan. Yes, kaya nga, Makabayan, panatang makabayan. makabayan. Kaya nga po, isasabuhay na lang natin eh. At yung ating programa ay tuwina ay nagpapaalala sa pamagitan siyempre ng isang otoridad, lalong-lalo na sa tungkol sa pagiging Kristiyano, ang ating kasamang Father R.B. Big Castro. Ayan. Ang Big Caster po partner yan ng Bulag Caster. So maganda itong ating tinatalakay dahil paalaala din ito sa ating mga kababayan, sa ating mga binoto na nasa gobyerno na meron pa rin silang responsibility sa bayan. Ano naman ang pagkakaiba pag ikay kabilang na Kristiyano, may church ka. Ang tungkulin naman ng church na mga obispo, mga pare, mga Kristiyano, Katoliko man o Orthodox Catholic ay ipagdasal ang ating pamunuan. Ayun, kita mo na. Yes. Meron tayong pasalamat sa Diyos na ating kinikilala, namumuno sa atin at nasa Biblia rin naman yan. Sa sinulat ni San Pablo sa mga Kristiyanong taga-Roma, yan ang tinatawag na epistola ni San Pablo sa mga Romano. Okay. Opo. Nasa Biblia rin yan, din yan no? Yes. Na dito mahalaga yung ating pagsunod, pagkilala sa namumuno sa ating bansa at ay susunod sa batas na pinauiral ng ating pamahalaan. Pero ang susuway, meron ding kaparusahan. Yes. Ang susunod, merong biyaya. Biyaya. May kaayusan din ang batas sa lipunan. Kasi Opo. batay na nga po yan sa kaayusan na tinalaga ng Diyos, ng likhain ng daigdig. Ba hindi nagkakabungguan. Opo. Ang mga lugar, ang mga halaman, mga dagat ay hindi naghahalo-halo. Ganon din po ang kaisipan at pamumuhay ng mga mamamayan. Kaya nga po, may batas. Kaya napakalinaw, Father Big Caster, na yung above all talaga ang Panginoon Diyos ang makapangyarihan. Sapagkat mismo ang ating gobyerno ay talagang yung umaayon ang kanilang mga pagpapasunod at pagtalima. Umaayon doon sa mga nakasulat sa ating Biblia. Dahil sa panunumpa pa lang, Father, di ba? Father Big Caster, panunumpa pa lang ng mga elected and appointed officials, nagpapatong ng kamay sa Biblia. Ibig sabihin talaga pong, ang paniniwala nandoon na mayroong divine, yung ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan, ang pinaka, sinasabi nga, above all. Di ba, Father Arby?
Ang tawag doon ay sovereign authority. Ayun, siyempre, Father Castro. Sovereign authority. Ha? Siyempre, Father Big Sa- Caster, ikaw ang nakakaalam niyan bilang isang talagang eksperto, bilang isang Orthodox priest, Orthodox Catholic priest, ay talagang alam mo yung mga dapat nating talakayin, lalo na tungkol dito sa relasyon ng gobyerno at siyempre ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng mga batas ng gobyerno. Mhm. Sa paalaala natin, Caromel, sa epistola ni San Pablo sa mga Kristiyano, Opo. nakaanib ng iglesia sa Roma, chapter 13 yan. Yes. Yan ang tungkulin ng mamamayan, tungkulin ng Pilipino sa ating pamahalaan. Ayun. Tungkulin ng mamamayan tungkol sa pagsunod sa batas na pinairal ng ating mga civil authority. Yes. Na ibig sabihin, ang Kristiyano man, abay, kung kay Kristiyano, masunurin kay sa Diyos, naniniwala kay sa Diyos, abay, dapat din naman kayong magbigay galang at sumunod diyan sa mga namumuno sa inyo sa gobyerno. Iyan ang malinaw na malinaw. Sabihin mo, Kristiyano ka. Opo. Okay. Di ba? Kapagkat may batas na pinairal ang Diyos na ini-implement ng ating civil authority. Yes. Yun ang malinaw. Meron tayong Philippine Constitution. Kung ikay Pilipino, ay di sumunod ka sa batas na pinairal sa inyong barangay, sa inyong bayan, sa probinsya, sa buong bansa. At yan isusog sa kayusan ng batas ng Diyos na pangasiwaan ng lahat na mayroong kaayusan at mayroong kabutihan. Opo. Na may dudulot sa lahat. Ngayon, ang masunurin mga Kristiyano. Yung iba naman, alam natin, Caromel, yung mga nagrebelde sa Diyos ay nagrebelan. Ang tawag dyan, pamalaan ay may progob yung mga rebelde na sumunod na sila at makisama sa pinairal na batas. Pagpalang nila Chunbod na civil government, yung station sa ating mga nararanasan kung bakit namumroblema rin. May nagre-rebelde. Di ba? Opo. Maya pinagdang Kristiyano. Kapatid mo, kaibigan mo, nalilihis, nagkakaroon ng pansariling interest sa pinairal ng batas para sa lahat. Nagre-rebelde para sa din natin kaibigan. Nakita ang kahulugan, at sumasama ang loob. Ayan, gano'n yan, ano? So, ang tungkulin ng church, tungkulin ng bishop, ng pare, ay turuan din nila ang kanilang mga miyembro na maging masunurin, hindi lang sa bishop, sa pare, to konsiderasyon na igalang natin ang pinairal na batas ng ating lipunan. Opo. Kung pinagalang mo si Father Arby, igalang mo rin yung father ng barangay, yung father yung barangay ng captain. bayan. Yes. Opo. Oo, kaya gano'n kasi pare-pareho magbibigay galang eh. Opo. So, Kaya, distinction. go ahead po, go ahead. Ang distinction, Caromel, ay yung kaayusan na pinairal ng Diyos ay dalawang aspeto. Ang tinatawag sa una ay batas ng lipunan. Kaya tayo nagkakaroon ng election, maayos yan. Opo. Yun ay gagalang natin. Natutuwa rin ang Diyos sa ganyang kalagayan. No? At ikalawa ay meron ding batas ang church para naman sa tinatawag nating divine grace, yung Holy Spirit naman. Yan ang ating spiritual natin tinatanggap ay grasya.
Yung sa gobyerno, tinatanggap nila yung material necessities, food, clothing, kalusugan ng katawan. Mhm. Yan ang tungkulin. Kaya makita natin, Diyos pa rin ang pinagmulan na may sovereign authority sa civil governance Yeah. at saka sa church Opo. authority. Nagtutulungan dapat. Yeah. Yan Tsaka, ang magandang attitude. Tsaka Father Big Caster, yung malinaw doon na dapat ay talagang yung batas na sinasabi ng Biblia na ito ay yung gustong ika nga ay gawa ng ating Panginoon Diyos. Kung ang pagtalima at pag-implementa ay handon yung magiging mahusay na resulta sapagkat ang kautusan ng Panginoon Diyos at pagkakaroon at kinikilala ng ating civil governance, yung ginagawa nilang katulad ng pagpapatong ng kamay sa Biblia habang nanunumpa, ay talagang umaayon doon sa kagusto na pag ito ay naging tama ang implementasyon, ay malinaw at magiging masaya ang resulta nito sapagkat kumbaga hindi siya magbabanggaan sapagkat ang sinusunod ay yung the divine ng ating Panginoon Diyos ang makapangyarihan na yung mga nangyayari ay kagustuhan ng Panginoon Diyos amang makapangyarihan sapagkat ito naman kumbaga yung lagi namang prayer na bigyan niyo po kami ng katalinuhang pumili ng aming mga mamumuno sa aming barangay, sa aming bayan, sa aming lalawigan at sa buong bansa. Di ba, Father? Kaya talagang lagi namang kinikilala yung kumbaga kapangyarihan at yung mga nalilis man, siyempre po meron silang giya para yung pagpapatakbo sa gobyerno ay maiayos nila sapagkat ang sinusunod din nila yung alituntunin ng sinasabi po ng Biblia, Father RB. Big Caster Castro. Ayan, okay na iisa ang Diyos maayos at tao na maging katiwalang katuloy ng paglingap ng Diyos ay maibahagi sa lahat ng henerasyon. Kaya may gobyerno, ang ating pamahalaan, naririyan, may batas yan, di ba? Yes, opo. Na walang pinipili. Ito naman ang distinction natin. Internally, ang pamahalaan natin ay may tatlong sangay. Nariyan ang executive branch, nariyan ang legislative, nariyan ang tinatawag na judiciary. At may mga departamento yan, may mga bureau, para lahat ay maging maayos. Okay? At alam natin, Caromel, Opo. ang government ay meron check and balance. Yes. Meron din silang batas tungkol sa pagpapairal ng kanilang tinatawag na pwesto o posisyon sa gobyerno. Meron din yung audit, din yan tinatawag na regulation para hindi doon meron din yan tinatawag na sandig. Meron din yan and police. Ang policeman, meron ding na Polcom na pagkaabusado ang tinatawag na agency para i-audit o investigahan yung pag-abuso. Lahat balanse, Carmel, no? Opo. At lahat yan pinagdarasal ng church kasi ang mga government official member din ng church. So dapat pairalin lang dyan dialogue. Laging dialogue sa mga Opo. Laging nag-uusap para yung
kagustuhan yung batas ng gobyerno at yung sinusunod natin na panuntunan na ayon sa Biblia ay kumbaga salubong ito na ang resulta ay katahimikan at kabutihan ng lahat na ayan naman ang gusto ng ating Panginoon Diyos sa makapangyarihan na sinasabi nga po sila lang yung kumbaga mamamahala bilang mga nailuklok. Yeah. Dahil ito naman, siyempre, kaya sila naluklok, kagustuhan rin ng ating Ama, ng Diyos Amang makapangyarihan. Di po ba, Father Castro? Yun naman yan ay meron tinatawag ran na hindi alam ng Diyos at ang lahat nagaganap na may kapahinto kasi may free will tayo. Ay hindi ipinipilit yan. Ha? May susunod. Pero may batas na magsasabing ay mali yan. Kasi tama. Okay. Pag sumobra, kalusin natin. Merong penang dagdagan natin. Okay. Okay. So, aking hinihimay-himay, Caromel, yung tinatawag na... Opo. Ayan. Father RV, Big Caster Castro, para mas maganda yung dating sa napakagandang tinatalakay natin ngayon, lalong-lalo na tungkol dito sa sabi nga natin, nangyari at nangyayari sa ating lipunan at gusto lang po natin na ilinaw na lahat ng mga nagiging kaganapan, siyempre po ayan ay kagustuhan ng ating Diyos sa makapangyarihan na para po naman talaga yung mga nailuklok natin dyan sa ating pamahalaan ay maging maayos po yung kanilang pamamahal. Father Abby, Big Caster Castro, magandang araw muli sa iyo. Alright. Father Abby, okay? Yung pong sa cellphone ko na po kayo tinatawagan para mas sa cellphone po, okay na? Ayan po. Ito na? Okay na? Narinig niyo na po ako na maayos? Hello? Father Arby? Okay. Ayan. Father Arby, kami tatawag sa inyo. Meron na sa phone. Father Arby? Okay. Father Arby? Ayan, yep mo. Father Arby, meron na po sa phone. Okay? Narinig nyo? Ang nakakonekta ngayon yung cellphone, Father Arby. Hello? Ayan po, ayan. Sa cellphone na po kayo nakakonekta. Okay? Oo, pero nakakonekta rin ako sa laptop. Hindi po, ano nyo po para malinaw ang dating natin. Sa cellphone na muna tayo para medyo humihina po yung signal kasi. Okay? Father, ayan. Ayan po, ano. Okay. Alright. Ayan po, at inaayos po natin. Talagang ang problema po natin talaga, lahat. Maski malalaking himpilan. Ang problema po ay yung signal ng ating mga telecommunication company. Ayan, siyempre, dapat po talaga maayos na ito. Di po ba? Lalo yung maraming tao na kumuha sa kanila ng subscription, no, na hindi naman iniintindi kung ano nangyayari doon sa kanilang serbisyo. Ano, Father RB, Big Caster Castro, magandang araw pong muli. Wala. Okay? Gamitin mo po. Yan, tanggalin. Distinction. Okay. Father RB, ayan. Diyan na kayo. Rinig nyo na po ako. Hello? Big Caster, nadidinig niyo na po ba ako?
Okay, tuloy-tuloy po tayo. Okay. Sige po, Father, Big Caster. Magandang araw po muli sa inyo. Ah, okay. Okay. 1, 2. Ayan. Okay, ano natin ulit, patawagan natin sa cellphone si Father RV para mas maganda yung ating signal. Okay, ayan mo, Abi, at para maiayos natin itong ating broadcast sa hapong ito. Okay? Ayan po naman. At meron na po tayong 41 minuto makalipas po ang ikadalawa. Server cannot be reached. Okay na, okay na. Please Okay. try and Yung wait. cellphone na lang. Ayan. Okay, Father Arby, welcome po sa ating palatuntunang kasama kakaibigan. Kaya nga, kunin mo na. Ito na. Yun ang, alright. Okay na. Malakas na. Okay, Father Arby, welcome back sa ating pong palatuntunan. Okay, malakas loud and clear mula dito Santa Rosa. Nagkakaibigan ang balikasan na ating hinihimay-himay, Carmel, ang isang Diyos ng mapangyarihan ay nakikilala ang kanti sa ang mga environment at saka ang tao nilikha rin ng Diyos, di ba? At meron din distinction siya sa magitan ng kanyang mga nilikha, ang tawag po dyan, divine providence. Pagdating po naman sa presensya ng Diyos sa mga believers, ay walang tawag po dyan kundi ang divine grace. Ayan. So kung yan man ay sa mga tao na Kristiyano at member ng church, ang kanilang tinatanggap ay walang iba ang grasya, ang tawag dyan divine grace ng Holy Church. Ano? At ang ginagamit po na member ka, at ang ginagamit nature, walang iba tubig. Yan yung matter. Na Diyos din na may likha ng tubig. Binabasbasa ng pare at diyan po ibabaptize ang mga tao para maging member ng church. At sa magitan ng baptism, yan ang sakramento na ginagamitan natin ng matter and form. Ang matter, tubig. Ang form, yung prayer. So, ang Holy Spirit ang nagpapabanal, doon siya tumanggap ng baptism. Yan yung grasya. So, itong divine grace ay inner experience ng tao within the church. At yung divine grace o grasya, yan po ang spiritual life ng mga believers in the church. Nakuha ang pagkakaiba, di ba, Carmel? Opo, opo. Outside of the church, nariyan pa rin po ang presensya ng Diyos, yung kanyang almighty power, yung sovereign authority niya sa mga ating na nagpapairal din po ng lahat ng pagkalinga ng Diyos sa magitan ng mater. Tubig man yan, lupa, o hangin, o init. Meron po civil authority sila mag-asika ng pagpapala at biyaya. Yung mga tao, maski hindi Kristiyano, meron ding divine providence sa maging, no? So, ang ditungkulin ng gobyerno para bigpagkao ng tinatawag na Father Arby, Father Arby, temporal Father Arby, benefit Big Caster, ng Diyos. Father Arby. Okay.
okay po ba lipat tayo? Opo. Lipat po Yes. tayo doon. Lipat po tayo doon sa ano, patatawagan ko kayo. Lipat po tayo doon sa cellphone para sa phone patch na lang at medyo hindi mo maganda signal. Sayang po yung magandang dinidiscuss nyo. Wag muna kayo, wag messenger po. Ako po tatawag doon sa ibinigay nyong number. Antabayan na lang nyo po para doon sa nalalabing oras natin ay maging mas maganda po yung pagpapaliwanag natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood, Father RB. Okay? Patatawagan ko po kayo sa cellphone po. Okay? Yan po si Father RB Big Caster Castro, ang ating pong kaibigan sa kalikasan. Ano po na talaga po namang napakaganda ng kanyang mga binibigay po sa ating paliwanag tungkol nga po dito sa pananampalataya. Malaking bagay po yan. Alam niyo po, napakahalaga sa atin po yung pananampalataya sa ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ano? Ayan. Okay? Alright. Okay na. Okay. Magandang araw. Andiyan na. Hello. Ayan. Yes, Father Big Caster. Okay na po. Napakaganda na dating nyo rito. Dire-diretso na. Narinig niyo ba po ako na malinaw? Okay, go ahead po. Okay, salamat. Ang ating po pinakaliwanag, Romel, yung po distinction sa pagpipili ng Diyos sa kanyang pagmamahal at pinigilan ay dalawang paraan ng pagkilala natin sa Diyos na lumikha ng daigdig at ng tao. So, ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis, yan po ay mas higit na pinakikilala. Sa magitan po ng pagiging kaanib o member ng Holy Church. At ang tinatanggap ng mga naging member ng church ay walang iba yung grasya. Yan po yung Holy Spirit. Bagamat ang Holy Spirit din po ang nagbigay ng forma sa daigdig. Ngayon ay makikita po natin sa Genesis chapter 1, verses 1 to 3. Ng isang Diyos ang lumikha sa daigdig mula sa wala. Sa verse 2 ng Genesis chapter 1, ang Holy Spirit ang nagbigay hubog sa kadiliman. At sa verse 3 ng Genesis chapter 1, yan po'y salita ng Diyos na nagkaroon po at naglabas sa mga binhi at mga nilikha. Yan po ang tinatawag na pasimula ng lalangin ng Diyos, ang daigdig sa magitan ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. Yan po ating batayan. Genesis chapter 1, verses 1 to 3. At sa sunod po noon, ay nagnilikha po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Yan po mababanggit, Genesis chapter 1, verse 26. So, yan importante po. Magsimula tayo sa number 1. Okay. Ayan. At patawagan natin ulit. Tawagan pa si Father RB. Talagang yan po yung linya ng komunikasyon natin. Lumipat-lipat na tayo. Pero okay naman po. Maganda yung dating nyo po dito sa cellphone. So, Father RB, ayan, ang tawag lang po at kinukonekta na po natin para matapos po natin ng kaiga-igaya at malinaw ang ating palatuntunan. Alright. Hindi na raw matanggap. Balikan mo sa messenger. Okay. Ayan po. Alright. Talagang napakahirap ng signal. Ano po. Si Father RB po kasi Big Caster RB Castro ay nasa bali po siya dyan sa Calabarzon, ano? Sa bahagi po ng Region 4. Kaya medyo ang ating signal siguro diyan ay medyo may problema. At napakaganda pa naman po at napakahalaga nung tinatalakay ng ating kaibigan sa kalikasan. Okay na. Okay. Ayan po.
Okay. Go ahead po. Go ahead. Okay. 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 Ating pinatalakay, Carmel, yung sa balik kalikasan, yung wastong pakilala at pangunawa sa kahulugan ng creation. Ang mga nilikha, daigdig at ang tao ay meron pong lumikha, creator. Yan po yung God. So una po ay naroon na po ang Diyos sa pasimula pa. At ang Diyos na lumikha, ang creator, ay mababasa sa Biblia chapter 1 ng Genesis verses 1 to 3. Yan po yung tinutukoy na Holy Trinity. Sa Genesis chapter 1 verse 26, nariyan pa rin po ang Diyos na lumikha sa tao ayon sa larawan at wangis, na siya maging manager, steward ng daigdig, at ang lumikha ay ang Diyos. So ang tao, ang manager, ang tao, ang mananagot. Anong ginawa mo sa daigdig? Yan ay makikita po natin, Carmel. Yeah. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Opo. Sa practical na realidad, makikita rin po natin yung Carmel, di ba? Nasa daigdig ngayon sa ating sibilisasyon, year 2020 sa Pilipinas, lalo po natin maintindihan na ang creator ay buhay na buhay ang Diyos at hindi po nagpapabaya. Nariyan pa rin po ang divine providence. Sa kapaligiran natin, nariyan ang mga tinatawag na biological life. Lahat po ng kailangan natin bilang biological human being ay nalalasap po natin sa ating kapaligiran. Di ba, Carmel? Yes. Opo. Kaya nga po ang tao din ay nabigyan pa ng mas mataas na pangunawa. Sa kabila ng divine providence, nariyan po ng civil authority ating gobyerno. May batas yan, Philippine Constitution, at ang primary na tungkulin ng gobyerno ay pangasiwaan ang daigdig, ang ating bansa at ang mga tao, ang mamamayang Pilipino. Ang tawag po dyan, nariyan pa rin ang divine providence of God. Sa mga masunurin sa batas at nagpapairal at sumusunod sa batas, mag-ikaw man ay civil authority, meron pang blessing, pagpapala. At meron din naman punishment ang mamamayan kung susuway sa batas. Ikaw konti lang naman ang sumusuway sa batas. No? Mas marami sumusunod. Ayan. Meron din naman nagre-rebelde. Ayan, may pamamaraan ng gobyerno para magkaroon ng kapayapaan at patas ang ating ikangay mga benepisyo na tinatamasa ng ating bansa. Okay. Sa isang gawi po, church, siya po ang pinagpapaunawa na mas mataas na antas ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino. At diyan po pinapaunawa na sa magitan ng member na binyagan ka, tatanggap. Siyempre, ang bata, pag isinilang, ay paparegister ang kanyang pangalan at ang magulang sa tinatawag na birth certificate. At yan po ay nasa poder ng pamahalaan na ituring siyang may karapatang mamamayan ng bansang Pilipinas. So anong tungkulin ng gobyerno ay bigyan niya ng pagkain, bigyan niya ng bahay, bigyan niya ng mga pagtuturo, yung aralin, papasok sa eskwela. Yan po tungkulin ng gobyerno. Pag nagkasakit, may hospital. Pag magta-travel, magtatrabaho na yan. May mga transportation. May pangkabuhayan. Yan po ay nasa poder ng gobyerno. Ang tawag po dyan, divine providence. At isang banda naman, pag yan ay tumanggap ng grasya, ibig sabihin, may buhay siya, spiritual life in the church. Kaya naman siya bininyagan, yan ang simula na ang Kristiyano, Katoliko man yan, o Orthodox Catholic, ay may spiritual blessing mula sa church. Ang tawag po dyan, divine grace. Divine, yeah. Opo. Kaya yan po, Kristiyano man o hindi Kristiyano, Pilipino ka,
ay pareho pong susunod yan. Sa lang ay mas inaasahan makatupad at maging masunurin sa nangangasiwa sa pamahalaan, yan, civil authority. Kaya dalawa po ang konsiderasyon. Kung ikaw ay Kristiyano, abay lalo pa makita sa iyo pagiging masunurin sa pinairal na batas ng ating pamahalaan. Kaya nagbabayad ng buwis ang mga Kristiyano. Pag sila'y kumita sa hanap buhay o nagtrabaho, nagbabayad ng buwis. Okay? So yan po yung nakita natin ang harmony. At mas mataas po ang antas ng karangalan ng Kristiyano, Katoliko man o Orthodox na maging kalugod-lugod ang kanilang pamumuhay dito sa daigdigluhan ang kanilang pamumuhay. Ha? Na dati po ang pag-ibig sa Diyos sa kapwa tulad sarili, yun ang batas na pinairal. Ngunit sa Kristiyano, sa church, ang pinairal na batas ni Jesus Christ, walang iba kundi magmahalan kayo. Love one another as I have loved you. Yan. Medyo mataas na antas yung prinsipyo yung tinatawag nating spiritual realm. Yan po Yes. ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yes. Okay. Ayan po naman. Kita natin, may harmony. Yan po May ang harmony. Yes, May Father. harmony. Opo, Ah, yan po yung napakagandang binigay po sa atin na paghimay-himay tungkol po dito sa relasyon ng ating pamahalaan at siyempre ng ating mga Kristiyano na namamahala sa mga Kristiyano katulad ng Roman, yung ating po ng mga Orthodox Catholic at yung Roman Catholic. So, na talagang gumagalang at nag-harmonize yung kanilang mga pinaiiral na alituntunin para sa ating mga mamamayan. So with that, Father RB Big Caster Castro, ang ating pansamantalang pagpapaalam, meron na tayo ilang minuto. Siguro kung may babatiin kayo at ipapabot yung mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood, nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat, Carmel. At ngayon na nakilala ko si Armando Apuang. At binabati natin si Armando Apuang, kanyang pamilya na nakikinig sa ating programa. At gayon din ang iba natin makasama sa media na nagpapabati, sina Regine Mendieta, si Dr. Roberto Uy at ang Sumax Ozone Therapy. Okay? Naalaala natin, pasalamat natin kay Dr. Roberto Uy. Apo. Go ahead po, go ahead. At ganoon din naman sa ating mga kaibigan na patuloy po nag-aasikaso sa kalusugan ng ating kababayan din ang frontliner natin. Na binabati natin, ingat-ingat po at yung kababayan natin, huwag kalilimutan, iingat. At huwag natin kalilimutan, magpasalamat sa Okay po. Diyos na lumikha ng lahat. At pasalamat lang, humingi tayo ng paumanhin. Okay, sa awa ng Diyos, sumayin niyo po ang inyong kaibigan, Father. Of God be with you all in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Carmel. Yes, yan po si Father RB Big Caster Castro. Binanggit na po yung ating mga kaibigan. Unang-una na po, siyempre, Dr. Robert. Katukayan niya, Robert Uy ng Sumax. Yan. Ano po? Magandang araw, Dr. Robert. Napakabuting tao niyan. At siyempre, binabati rin po natin bago tayo magtapos ang ating po namang mga anak, si Arian, San Pascual Catanduanes, si Buddy, si Maki, si RB, siyempre, aking panganay na apo, pinakamabait, ating executive technical assistant, si Abby Garcia San Pascual. Tatlo ko po, siyempre, si Chacha, si Yanyan, and Yen Catanduanes. Ito po inyong kaibigan,
ang Bulagcaster ng Bayan. Salamat po sa ating Executive Technical Assistant, Abby Garcia San Pascual, sa ating Technical Advisor, Adrian De Los Reyes. Ang inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino San Pascual po, sa programang Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka.